Magandang umaga mga kababayan na nakatutok sa buong bansa ng Pilipinas. Narito ang mga nag-iinit na balita ngayong araw. Confidential funds at overseas Filipino workers, paano nga ba nakakaapekto sa bansa ng Pilipinas dito sa ating ekonomiya at sa bawat Pilipino? Ano nga ba ang mga dapat na matutunan o higit na inyong natutunan sa contemporary global governance? Positibo at negatibong epekto ng globalisasyon sa ating gobyerno. Lahat ng yan inyong matutunghayan dito sa 42 Balita. Confidential funds ng iba't ibang departamento ng gobyerno. Paano nga ba nakakaapekto sa ekonomiya at sa bawat Pilipino dito sa bansang Pilipinas? Yan ang matutunghayan nyo sa ulat nila Angeli Grace Mendoza at Kit Landero. Confidential funds, confi funds o confidential expenses ang tawag sa mga gastusin ng pagkuha ng impormasyon o paniniktik ng mga civilian agencies sa ngalan ng kanilang operasyon ng ahensya. Sa kasalukuyan ay pinagtatalunan ng ahensya ng gobyerno patungkol sa kung saan nga ba napupunta ang pera ng confidential funds na 150 million. Aling sunod dito ay hinihingin lang ang naging proseso at kung paano at saan nga ba nila ginagastos ang perang ito. Ngunit ayon sa ating Vice Presidente ay hindi niya pwedeng ibahagi ang naging proseso at kung paano naging operasyon upang mapanatili ang secrecy and effectiveness of operation. Gayunpaman, ang pagpapatupad ng confidential funds at intelligent funds ay nakakatulong pa rin sa ating mga Pilipino sa ating seguridad at paghahanda sa kung anumang panganib na dumating sa ating bansa. Export human labor to ease local unemployment dito sa ating bansa. Paano nga ba nakakaapekto sa ekonomiya at sambayan ng Pilipino? Yan ang tinutukan ni Patricia Wico. Export human labor o pagiging overseas Filipino worker o OFW ay nakakatulong nga ba sa ekonomiya ng Pilipinas? Kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahalagahan ng kontribusyon ng pagsisikap at dedikasyon sa trabaho ng ating mga OFW sa pagbangon ng ekonomiya ng bansa mula sa pinagdaanang pandemya. Pinuri ng Pangulo ang ambag ng OFW sa pag-unlad ng ekonomiya sa ating bansa. Sa kanyang pahayag na ng mga OFWs ang bumubuhay sa ekonomiya ng bansa, binigyan din niya napakahalaga ng kanilang ginagawang trabaho para sa bayan. Binanggit din ng Pangulo ang kahalagahan ng pamumuhunan sa paglago ng kasanayan ng manggagawang Pilipino. Pinagmalaki niya na tumitingkad ang reputasyon ng Pilipinas dahil sa maganda nilang ginagawa sa kanilang paghahanap buhay sa ibang bansa. Ano ang higit na inyong natutunan sa contemporary global governance? Yan ang ulat at tinutukan ni Rodel Dilig. Ang globalisasyon ay isang proseso ng pagtaas ng palitan ng isang ekonomiya, lipunan at kultura sa isang pandaigdigang saklaw na humahantong sa isang malaking antas ng homogenization ng kultura. Sa katunayan, ang pandaigdigang pamamahala ay umahantong sa isang mataas na international na kalakalan. Ang layunin ng pandaigdigang pamamahala ay magtatag ng kapayapaan, seguridad, kalusugan para sa lahat ng tao. Ang mga aktibidad ng tao gayunpaman ay lalong umahantong sa higit na pinsala sa kapaligiran. Kaya humahad lang sa paggamit sa mga pangunahing layuning ito. Positibo at negatibong epekto ng globalisasyon sa ating gobyerno. Yan ang sinaksihan ni John Berry Basang. Sa aspekto ng kalakalan, ang positibong pananaw rito ay pag-unlad ng kalakalan sa pagitan ng iba't ibang bansa sa daigdig at paglago ng pandaigdigang transaksyon sa pananalapi. Ngunit sa kabilang banda, ang negatibong epekto naman nito ay pagbaba ng mga kapital ng mga lokal na industriya at pagkawala ng ganap na kompetisyon dahil sa pagtanggal ng mga patakaran na nagbibigay proteksyon sa mga lokal na industriya. Sa aspekto ng edukasyon, ang positibong epekto nito ay pagdami ng mga estudyanteng nakapag-aral sa ibang bansa sa pamamagitan ng exchange program dahil na rin sa inisyatibo ng United Nations Education, Scientific and Cultural Organization
o UNESCO, at sa negatibong pananaw naman ito ay pinapabuti ng globalisasyon ang access sa edukasyon para sa iilan ngunit naiiwan ang marami. Binibigyang diin ng dibisyong ito ang kawalang halaga sa pagkakapantay-pantay ng mamamayan at mahihirap na bansa, kung saan malaking bilang ng mga bata sa buong mundo ang walang pagkakataon na makapag-aral ng basic education mula kinder hanggang senior high school. Yan ang lahat ng mga nagbabagang balita ngayong araw na ito. At hanggang dito na lang mga kababayan. Muli kami ang inyong tagapaglingkod, mapagkatiwalaan. At pawang katotohanan lamang ang ipapahayag. Tagapanayam na inyong tagapaglingkod dito sa 42 Balita.